Rolling one by one by one. Ayan na, ayan na, ayan na. Sama ko sila. Sir, yung taller na lang po yung dalawang size. Isa po dito. Sir, Thank you. magsasalita rin po sila attorney. Depends. Oh, yeah. Oh. Okay. Guys, ready? Wait lang po. Rolling, sir. Okay na po. Hi, good afternoon. So, maraming salamat sa paghintay sa amin. Kasama ko po ngayon si Attorney Mark Vinluan, to my right, no? And si Attorney CJ Narvasa, to my left. So, we're here to take questions, if any. Alam ko kanina pa kayo naghihintay. Sir, kumusta so far? So far, okay naman. Nasa marking pa rin tayo. Siyempre, marami talagang mga dokumento. So we're anticipating baka, of course, without saying exactly, kung kaya, siyempre gusto nating mapabilis, but we're anticipating baka umabot tayo ng Thursday sa marking. Yun naman talagang schedule, actually. If you notice dun sa naging unang schedule ng pre-trial, talagang from June 18 to June 25 siya. No? So, hopefully matapos namin as soon as possible. I think both parties naman, both the defense and the prosecution, gusto naman namin dalawa na mapabilis at matapos na to para makapag-prepare din kami for trial itself. But just with the voluminous documents, I think we're looking at Thursday. Sir, yung pinakamarami po? Richard. Yung dalawang natitira, actually, marami talagang documents yan. Both Article 1 and Article 2, which is yung confidential funds na issue and as well as yung unexplained wealth daw na issue. So, anong klaseng documents po ito? How would you describe? Several documents talaga. Lahat naman po, from COA reports to acknowledgement receipts to SAL-ends. Yung hindi naman po bago to, nakita nyo na to dahil present na rin naman to sa Committee on Justice. But syempre dito, minamark kasi natin yan, each document. So, marking kasi is really for identification purposes. Para pagdating sa trial, madali na ma-identify yung kung anong exhibit yun, di ba? Exhibit 1, Exhibit 2, ganun naman po yun. So, we're marking all of the documents. Attorney, kasama po dito yung 28 documentary evidence na pinapatanggal ninyo dun sa inyong answer ng kinuha. Well, sa prosecution kasi yan, yung mga documents na yan. So, minamarkan naman lahat ng documents. Kasi nga, this is not about we're not admitting to anything dito sa marking, no? That's very clear under the rules. Wala pong admission dito, walang admission of authenticity, hindi admission on admissibility of the document itself. Ito po ay purely for identification purposes lamang, marking lang. Manifestation ninyo na ito ay tanggalin wala. Sa ngayon po, wala tayong ginagawang manifestation because this is again purely marking. So, wala kayong binablock na anything, sir? Wala po. Wala tayong binablock. Kahit naman sila. Sir, may manifestation po yung prosecution panel. Sabi po nila kasi yung defense team po failed to comply with the guidelines po ng pre-trial conference. Hindi nyo raw po kasi ni-specify sa summary ninyo yung mga intended witnesses nyo. In-adopt po ng mga witnesses from the prosecution panel and they said po, sabi niya, as we explained, they failed to comply with that because instead of providing a summary, they just indicated the general purpose, which is to disprove the allegations in the articles. Well, they can file the manifestation. That's well within their prerogative and we will respond accordingly to that manifestation. Sir, pero bakit in-adopt niya na lang daw po yung iba pa nilang mga witnesses, karamihan sa mga witnesses? Paano bang adopt? Hindi ko kasi maintindihan adopt. Sabay naman kaming nag-submit ng pre-trial brief. No? So, I don't see why it's being called mirroring or adopting. But again, if that's well within the prerogative of the prosecution to file their manifestation, if they do, and if we are asked to comment, we will comment. You will provide a specific summary po? No, we will comment on their manifestation. Sir, dun sa executive summary niyo, you mentioned about that this case should be dismissed. Will you actually move for that and when's the right time for that, sir? Well, yan yung mga affirmative defenses, no? And in any trial naman, kahit sa RTC, before trial proper starts, no, a ruling must be made on the affirmative defenses. So we'll see. That's something that we should ask the impeachment court, no, kung kailan yung affirmative defenses. We'll just comply with whatever happens. Sir, kanina po the prosecution panel shared their preferred sequence for the order of presentation. Gusto po nilang unahin yung grave threats or yung assassination, then last po yung unexplained wealth. Apo. Your comments, sir? That's well within the prerogative naman po of the prosecution.
let's be fair, kami sa defense, we just want to be objective. Yan naman po ay prerogatiba ng prosecution, kung yun ang gusto nilang unahin. Ang sa amin lang naman po, we are just requesting for disclosure kung ano yung uunahin nila na articles. Yun lang naman po. So you agree with that? Wala naman po, well, it's not about agreeing or not agreeing, that is well within their prerogative. Kumbaga, nasa kanila po yan. And tayo po, ang gusto lang natin is ma-disclose kung ano yung magiging order para sa aming kaalaman, that's part of due process. No? So, ganun lang naman po yun. But I don't see anything wrong with that. Sir, may comment ba kayo doon sa nauna nang sinabi ni ibang spokes ng PROSEC na tunog lata yung pre-trial brief ninyo, wala naman daw po talaga in general denial na ang mga isa? Ako, I always respect ang aming mga opposing counsel. If that's their opinion, that's their opinion. Pero sa atin, no, syempre, we have a differing position on the matter. Sa tunog lata, I don't want to engage in something like that. Thank you. Sir, DP will attend the trial. Again, parati namin sinasabi kung kinakailangan. Last two po, According to your comment, sabi ni Congressman Jervil kanina, kaugnay dun sa pinapatanggal yung mga documentary evidence, bahagi daw talaga ng proseso yung pagsusumite ng mga ebidensya kahit kasama pa siya dun sa nabasurang complaint ng impeachment. Ano pong nabasurang complaint? Hindi po ako masyadong familiar. Di ba yung 28 na documentary evidence ninyo, sabi ninyo, kinuha nila dun sa mga hindi nasama na impeachment complaints. Hindi po yan yung argumento namin dyan. I think nagkakaroon tayo ng misunderstanding. Ang argumento po namin dyan ay hindi po siya naka-attach. Wala, kumbaga, bunso po siya nung sinasabi nga namin na naging proseso which we are questioning before the Supreme Court. No? So, ngayon yung pagmamarka, I agree. Nasa proseso lang naman. Kasi again, identification purposes lang po ito. So, wala naman pong mali sa sinabi ni Representative Luistro. Pero No, na, igigit niyo pagdating ng trial property. sorry po. Pero igigit niyo yung pagbasura sa trial property. Again, that is part of our affirmative defenses. So, pag-uusapan po yan, definitely. Pag-uusapan po yan. Sir, regarding yung issue po na ni-raise nyo sa pre-trial brief po ninyo na huwag nga po isama yung mga evidence na nakuha lang doon sa Committee on Justice hearing Apa. kapag hindi po attached doon sa Sabagat and Cabrera complaint. Sabi po nila rin doon ng mga prosecutors, wala naman pong constitutional or any legal basis itong inyong mga Apo. request. Number one, I am not here to discuss the merits of the case. As you know, under Rule 18 of the Rules on Impeachment sa Senado, no, hindi po tayo pwede mag-discuss ng merits because it's considered sub judice. Pangalawa, kung ano man po ang isasagot namin dyan sa comment na yan, with all due respect again, because nire-respeto ko po talaga ang ating opposing counsels at ang ating mga public prosecutors, sasagutin po namin sa tamang panahon at sa tamang forum. pero ma-address pa yan doon sa order that the impeachment court will come out with at the end of the month. I think, ma'am, that is something that is best directed to the Senate as an impeachment court, no, not sa amin, because we don't know what they will address in their pre-trial order. Sir, really seek clarification po kasi I understand, sir, 30 trial dates po yung request. At least 30 trial dates po. And 97 witnesses po yung nakalista for the defense. Sir, can Traveling the world? Just arrived to a new destination? Don't know how to get around? Or how to do it on a budget? 12go.asia will get you to your destination. kasi kanina po parang pinunto yung legal spokesperson, parang why did you request for 30 trial days when you have 97 days? Sir, I'll cut you there. We do not discuss matters on legal strategy. Secondly, it's at least 30 trial dates. Third, the burden of proof never shifts, and it will all start with the prosecution. No? So we will have to wait, and we will only respond to whatever evidence they present. Sir, last na po on the timeline. Sabi po kasi ni Congresswoman Luistro kanina, sa tingin niyo daw po hindi kakayanin ng 3 buwan yung trial. Sa tingin ko rin, actually. Sa tingin ko rin. So I think we agree with that. But again, wag nating sabihin na with certainty yung mga bagay na yan dahil hindi talaga natin alam. Siyempre, it will depend on the number of witnesses they will be presenting. It will depend on yung pace. No? Hindi naman natin matatime kung gaano katagal ang direct examination, gaano katagal ang cross-examination. So it will really depend. But with the assessment of Representative Luistro, sa tingin ko, 3 months is a bit tight, no? But so we agree on that point. Tingnan lang po namin. I think both sides naman po talagang we're trying to speed things up. We're trying to expedite everything. Wala namang gustong tumagal ito. But again, hindi rin pwedeng madaliin. No?
Siyempre, it's all part of due process. Sir, sorry, last na talaga. Sir, baka nasagot niyo na rin to. Pero dun sa pagbaba daw ng vote ng conviction threshold, anong take ng defense? Hindi kami makakomment kasi wala pa namang posisyon yung Senate sitting as an impeachment court regarding that threshold. Of course, we have our own position, but we'll have to wait for the Senate first. I think it's premature for us to say anything at this point dahil wala pa namang categorical. Kumbaga, haka-haka lang po lahat ng And on nangyayari. Senator Cheese being possibly the presiding officer, okay sa inyo? Well, sa amin po, wala naman kami, kumbaga, nasagot ko yan last week, it's something that is internal to the Senate. So, sa ngayon, kung sino man ang presiding officer, we will see first. Titingnan namin kung meron bang paglabag sa konstitusyon o sa kung anumang batas. Kung wala naman po, we're ready to face whoever presiding officer it is. Kasi I think that is something internal at the moment. Sir, the prosec said po na yung defense team po nag-raise na agad ang issue about the threshold yung 2/3. Ano po ba yung inyong stand on that? No, as I said, it's premature for us to really say that. What happened was during a closed-door session, so it would be unfair for us to disclose anything that happened in that closed-door session. But sa atin, again, we will provide you with our position once there's a categorical pronouncement kung ano ba talaga yung binabalak ng Senate Impeachment Court pagdating sa voting threshold. Thank you po, Attorney. Thank you, sir. Wala na po, hindi na tayo. Pero di ba sabi, sir, parang Hindi abot eh. Tingnan namin. Assessment namin. Hindi abot. Actually, dumating ako dito thinking hanggang today lang. Oo nga, sir. Akala ko, Talking to sila, Sir Lee, Mark, co-counsel. pero hindi naman siguro dapat. Hindi pwede kasi ang 25 lang ang schedule. Hindi po ba na, So I guess overtime dahil na hindi po ba napapalitan yung places? Hindi namin alam, pero sa amin, kami, siyempre, kasi nasabi kasi ayaw namin sabihin na we're delaying, di ba? Ayaw ko rin sabihin na ito namin yung delaying. Ang lumabas na balita namin, di ba, na parang nagkagulo, nagkatensyon. Na normal lang yan. Sa ganun, so yan, kung naman yung answer normal. Ang abnormal, walang argument. Action. Bakit kausap na yung dalawa? Bakit it's a trial na yun? Oo, so kami naman kasi at least kasi it will depend on nila. Forward justice is the one na Kuya Larry, pero ano naman yun eh? I don't want to speak for them. I'm sure they have to leave us that way also. There will be instances na kami, sa tingin namin, kailangan kasi based on the present nila. Okay na yun. Happy na kami sila. Yan naman, ayaw lang namin, hindi lang kami ng problem. Pero, ano lang yan eh? Parang kung mag-siyempre, ikaw yung bigay na doon, sigurado ang papasok sa lugar. Kaya maximum. Kaya kami at least 30 days, hindi namin sinabing maximum. Kasi ang hirap for the defense, we will have to wait for the prosecution to present their evidence. Kasi burden of proof never changes, burden of evidence is the one that we will have to just wait for them to present their evidence. And then after that, ngayon, pupunan yung mga tingin namin at mga is yung prepared namin. Pero tingin namin, dalawa tatlo lang, okay na. Kasi mag-present lang namin sila. And from the moment of referral until 1 year from the date of
referral, hindi na po pwedeng masampahan si Marcos Jr. na impeachment complaint. So kung ngayon po ay Enero, ibig sabihin